Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Pasabog po ni Senate President Alan Cayetano. Binatikos po itong minority na pinamumunuan ni Tito Soto. Hindi pa kasi umiinit ang puwet sa upuan ni Alan Cayetano, balak na naman magkudita para palitan ang liderato ni SP Cayetano. So dito mga kababayan, itong mga nangyari sa Senado, yung barilan, butasan ng pintuan, bugbugan sa Senado, narambulan, dahil dito kay Tito Soto, nanggugulo. Ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Yan po yung kanina. So ngayon po dito, binakbakan ni Senate President Alan Cayetano itong minority. Kasi nga po mga kababayan, meron pong ginagawa si Tito Soto na pagbabanta. Tinatakot yung mga kapwa senador na bumaliktad at bumalik sa kanya upang maibalik sa pwesto si Tito Soto. Dito mga kababayan, lumalabas talaga na masakit sa loob ni Tito Soto ni Juan Bol University na sinibak sa isang iglap sa kagustuhan niyang ma-impeach si Sara Duterte. Nauna pa itong si Juan Bol at si Ping Lacson. So ngayon mga kababayan, binakbakan ni Cayetano. Pakinggan po natin. Naku po, matindi ito mga kababayan ko. Sino ang sinungaling? Sino ang maitim na balak at bakit tila si Tito Soto nang gugulo at ayaw niyang magsimula na ang pag-iimbestiga ng flood control? Yan po ang sinasabi ng mga netizen. Kaya si Senador Marcoleta, yung video natin kanina, pinasaringan itong si Tito Soto na nanggugulo. Sobrang kapal ng muka. Kumbaga, matalino man ang matching, naiisahan din yan si Tito Soto sa sobrang tiwala sa sarili. Sobrang galing, feelingero ang dating. Ayun, nasupalpal, nasibak at nawala sa kapangyarihan kaya umiiyak ngayon. Pakinggan po natin si Alan Cayetano. Nako, bakbakan po ito mga kababayan ko. Ito po. 2028. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative. Uy, mga kababayan, matinding banat yun ha. Kung may utak politiko, may utak pulbura. Hala, ulitin natin. Naku po, Tito Soto. Isa kang may utak pulbura. Ganun ba yon? Hala ka. Kawawa naman si Tito Soto. Kaya nang gugulo, masakit ang loob. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing
Ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupull outin, ma'am, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So, I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. Ayan mga kababayan, nako po. SP Cayetano, galit na galit dito. Kayo po ba sa minority? Ito, tinutukoy po itong si Tito Soto at ang kanyang grupo, si Ontiveros, Rapi Tulfo, Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. O kayo po sa minority, mga Hestas Barabas. Ito kasi mga kababayan, yung 5 or 6 na senador na ito po yung gumawa ng resolution para gawin na mag-volunteer na isuko si General Bato sa Banyaga sa ICC. Na which is hindi pinayagan ni Alan Cayetano. Kasi nga po si Alan Cayetano, magaling po ito, isang batikan at magaling na abogado. Ikukumpara natin dito kay Juan Bull University, walang alam ito. Kaya pag tinatanong sa batas, laging takbuhan yung legal luminary. Kaya nagka one bull ang Senado. Kaya ngayon na isang matibay na abogado ang nakaupo, ginugulo niya. So ito po mga kababayan ang sabi. Tuloy natin. I have the videos. I could have made accusations. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? Ayan mga kababayan ko, nako po, Tito Soto sa pulsa muka. Ang sakit Kuya Eddie. Kaya nang gugulo ito, hindi niya maamin na wala na siya sa Senate President. I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and tell me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupull outin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So, I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. Ayan mga kababayan, nako sa Lunes, inaabangan na po ang pagpapalit ng liderato. Grabe naman Tito Soto. Super makapangyarihan mo naman. Sino ka ba?
bawas-bawasan ang pagkakapal ng muka. Sabi nga ni Senador Marcoleta, sobrang kapal naman ng mukha mo. Sino ka ba? Ano bang ginawa mo sa Senado bilang Senate President? Ano yun? Magkanong maleta ba ang natanggap mo, Tito Soto? Yan ang sabi dito. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin yung buong video. Ito po. Fact number 3. Kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. Fact number 3. Kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ayan mga kababayan, naglabas po ng matinding sama ng loob si SP Cayetano. At ang matindi pa dito mga kababayan, yung si Aplaska po, ay tila siya pa ang makakasuhan. Ang sabi dito mga kababayan, nakita natin sa balita, sabi po ni Ombudsman Remulla, Aplaska, posible umanong humarap sa patong-patong na kaso ayon kay Ombudsman Remulla. Hala ka, bakit kaya mga kababayan ko? Marami ang napareact dito. Nagtaas ang kilay. Si Aplaska pa ang posibleng makasuhan. Hala ka. Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring masampahan ng iba't ibang reklamo si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska
kaugnay ng umano'y insidente ng pagpapaputok ng baril habang may operasyon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado. Para kay Remulla, mabigat ang naging aksyon ni Aplaska dahil imbes na mapanatili ang kaayusan sa loob ng gusali, lalo pa umanong nalagay sa peligro ang sitwasyon. Anya, delikado ang pagpapaputok ng armas sa isang enclosed area dahil maaring may tamaan o masaktan. Kabilang sa mga posibleng haharapin ni Aplaska ang obstruction of justice, wow. Gross neglect of duty, wow. Failure to maintain public safety, wow. Pagprotekta umano sa isang taong nais dakpi ng mga otoridad. Naku po mga kababayan, nagiging bending dalo na naman tayo. Ang kanilang warrant of arrest galing sa banyaga na bansa, yung ICC. Wala naman pong inisyu ang Korte Suprema o lokal na hukuman ng Republika ng Pilipinas. Bakit itong ICC ang sinusunod nyo? Mga hestas barabas. Nako, yan ang sabi ng taong bayan, mga kababayan ko. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. Ayan mga kababayan ko, at sabi nga dito, may panibagong kudita sa Senado. Ang sabi ni Erwin Tulfo di umano, aminadong naghihintay lang ng tawag. Wow, isang tawag ka lang para mapatalsik si Cayetano. Wow, galing nito ha. Humani ng atensyon ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo matapos siyang matanong tungkol sa umuugong na posibilidad ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid nitong Biyernes, Mayo 15, sinabi ni Tulfo na naghihintay lamang sila kung may tatawag at magtatanong kung saan sila papanig sa gitna ng umiinit na usapin sa loob ng Senado. We'll just wait if somebody will call us. Na, saan ka ba? Dito ka o doon ka? Ani Tulfo. Wow, bending dalo. Ayon po sa senador, nananatiling manipis lamang ng kasalukuyang majority block dahilan upang maging posible pa rin umano ang pagbabago sa balanse ng suporta sa Senado. Sobrang nipis, sabi niya, Senate majority kaya maaaring mag-shift. Dagdag pa niya. Ang pahayag ni Tulfo ay lalong nagpasigklab sa mga espekulasyon ng posibleng kudita o panibagong realignment sa Senado. Ilang araw lamang matapos ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Nako po mga kababayan ko, sobrang sakit Kuya Eddie. Hindi nila matanggap. Masakit sa dibdib, Tito Soto. Ping Lacson, napalitan ka ni Loren Legarda. Nako po, nag-iiyak ang mga bending dalo mga kababayan ko. Matatag, solido ang majority ngayon. Ayon kay Cayetano, isang bato ang nagpaluhod sa kanila. Nako po, yari ang mga bending dalo dito. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang pulis. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inalalabas ang narrative ng iba
na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So, dun sa mga nagsasabing this is staged or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng OSAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga OSAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the first floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that. But he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time, tapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy nang wag mag-aaresto sa batasang pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number 1, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan. Number 2, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We
many times disagree. But he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Ayan mga kababayan, kasi tila ang mangyayari yung si Aplaska po, tila ipinag-utos ni Boying Rimulya, Ombudsman, na suspindihin, suspension of Senate Sergeant at Arms, Aplaska. Nako, siya pa yung masama dito mga kababayan ko. Grabe na ito. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudeta. I don't remember now if that was 87 or 89. Alam nyo mga kababayan, totoo yun. Halimbawa po, may bahay ko, bahay mo, mga tangalista, bahay, halimbawa, bahay ng DDS, halimbawa ako, bahay ko, sinugod ako ng tangalista. Yung tangalista, makulit, nang gugulo sa around the corner, sa gate ng bahay, niyuyugyug. Sinusugod ako, sabi ko, ikaw tangalista ka, tumigil ka. Nag-warning shot po ako. Inano ko yung drum. Pinukpok ko yung drum para matakot. Aba, ang ginawa ng tangalista, nagwala. Dinurog yung gate ko. Anong gagawin ko? Bilang DDS, halimbawa po mga kababayan, anong gagawin ko sa tangalista ng gugulo? Hahayaan ko? Logic. Mga tangalista, logical ha, logical. Mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo habang maaga pa. Okay? Buti na lang matalino itong si Alan Cayetano. Hindi gaya nung isa na filingerong matching ngayon. Naiisahan din, sabi ni Marcoleta. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente, and I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the Executive Secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo? I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, kung asawa nyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika, they just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot, sige na po, may mali.
So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. Ayan, mga kababayan ko. Kayo na po ang humusga dito. Bakit ba ginugulo nila ngayon itong liderato ni Cayetano? Dahil ba naiinggit? Dahil ayaw nilang may mabulgar pa na may mas malalim dito? Isipin nyo mga kababayan, isinakripisyo nila yung buhay ng mga senador. Buti na lang magagaling yung nasa loob at magagaling yung mga Marines na tumulong po para ma-neutralize yung nangyayari sa loob ng Senado. Isipin nyo po mga kababayan, tapos sasabihin ng mga tangalista ng mga Hestas Barabas na mga ito, isang orchestrated lang daw. Isip-isip. Oh, sabi nila, Monday, papalitan na si si Cayetano. 'Di ba? Kaya nyo ba? Huwag naman masyadong makapal ang muka. Grabe naman kayo. Isip-isipin nyo, grabe ang parusa. Grabe ang idinulot ninyo na pighati sa mga Pilipino, na traumatized na. Wala man lang nangyayaring mga solusyon, mga development sa inyong pag-iimbestiga. Lalo itong si Soto sa Kasiping, bistado na. Yan po ang sabi ni Senador Marcoleta. Masyadong garapalan, masyadong makapal ang muka. Magkano bang maleta talaga? Sagot! Yan ang sabi ni Marcoleta. Masyadong dinidibdib. Bakit nung tinanggal nyo kami, inagaw nyo ang liderato sa akin, sabi ni Marcoleta, nagdamdam ba ako? Maaari. Pero sa isip lang, sabi niya, pero kayo, papasukin nyo ba ang Senado para manggulo? Nang bugbog pa kayo ng isang agent ng OSAA? Dudurugin nyo pa at nagpaputok pa kayo? Tapos yung nag-warning shot, yung nandun sa loob, aba, sila pa yung galit. Sila na nga isusugod, sila pa yung galit. Mga Hestas Barabas.
Okay po, yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Ito si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Kayo na humusga sino pong mga hestas barabas dito. Sino ang nasa katwiran at sino ang nawawala at nasa dilim ang landas. Mag-comment po kayo. Mabuhay.